Sa umagang iyon, agad nakarating sa villa ang sitwasyon sa Bohol. Kaya naman laking pag-aalala nitong si Liway at ng mga kasama sa sinapit ni Anton. At habang napag-uusapan ng bagay na iyon, ang biglaang panghihina nga nitong si Anton ay nakaramdam itong si Jello ng pag-aalala. Paano nangyari ang bagay na iyon? Tila kabaliktaran ito ng inaasahan ko. Wika niya sa gitna ng pag-uusap, kung saan ay naroon din sa harapan niya itong si Liway, Lena at Vincent. Anong ibig mong sabihin? Natanong tuloy nitong si Lena kay Jello dahil nga sa winika niyang iyon. Patawarin niyo ako sa sasabihin ko. May bagay akong inilihim sa inyo patungkol kay Anton, dahil kahit sa hinuha ko ay hindi ito mangyayari, at sa tingin ko ay may kinalaman ito sa nangyayari kay Anton. Mula nang makilala ko siya, alam ko na may dugo siyang daligdigan. Walang nakakaalam ng bagay na iyon, kahit ikaw, Liway, at kahit pa mismo si Anton. Bago umalis ang Mami Milagros niya patungo sa Amerika, nagawa ko siyang kausapin para makakuha ng ilang impormasyon. At doon ay nakumpirma ko na ang lolo nitong si Anton na si Angel, ang tatay ni Milagros, ay may lahing daligdigan at dumadaloy ang dugong ito hanggang kay Anton. Minabuti kong hindi ito sabihin sa inyo dahil hindi rin naman ako nakatitiyak na maaaring mabuhay ito sa dugong nananalaytay sa kanya sa paglipas ng panahon, na kahit pala nangingibabaw ang kanyang pagiging tigmala, ay lalabas at lalabas pa rin ang kanyang pagiging daligdigan. Sa mga binitiwang pananalita nitong si Jello ay hindi makapaniwala itong si Liway, maging itong si Lena at itong si Vincent. Pero bakit ganun? Kung may lahing daligdigan si Anton, bakit mas nakakaramdam siya ng panghihina sa panahon ng pagkatapos ng kapasan? Hindi ba't mas iigting dapat ang taglay niyang kapangyarihan, tay? Tanong nitong si Liway. Tama ka, Liway. At yun nga din ang aking pinagtataka. Tugon naman itong si Jello. Sa tingin ko, hindi pangkaraniwan ng lahat. Kaya nga nang sabi ni Totep, hindi lang si Anton ang nakakaranas ng panghihina sa kanilang kinalalagyan, kung hindi maging ang mga daligdigang araw na kasama nila sa lugar. Wika naman itong si Lena. Kung nagiging kabaliktaran ang nangyayari, maaari talaga silang malagay sa panganib. Wika naman ni Vincent. Dahil dito ay nagkatinginan silang lahat. Ang hindi nila alam ay totoo ngang may dahilan ng lahat ng mga pangyayari, at ito'y walang iba kung hindi kagagawan nitong si Jeronimo. Dahil na sa kanyang pag-aari sa mga sandaling iyon, ang anting-anting ng mga daligdigan na naipasa sa kanya ng kanyang ama, dinala niya ito sa Alaguyon para lalong lumakas ang bisa nito sa tuwing sasapit ang panahon ng kapasan, at dito sila kumukuha ng lakas. Isa kasi ang ama nitong si Jeronimo sa mga nakaligtas sa Gimaras nang makaharap din nila ang grupo nitong sina Anton at Liway, at dito na nga naitakas ang nasabing anting-anting. Kung dati nagagawa lang nitong makapagbigay ng lakas sa mga sandaling iyon, ay nagagawa na rin ng anting-anting ang humigop ng kahit anong kaparehong kapangyarihan na tinataglay ng nagmamay-ari nito.
Kaya naman ganun na lamang ang panghihina nitong sina Anton at ng halos lahat ng mga daligdigang araw nang magsimula ang pagtatapos ng kapasan. Ito'y dahil hinihigop ng mga liblib ang kanilang mga taglay na kapangyarihan. Bahagyang nakakaupo at nakakatayo itong si Anton. Pero ramdam na ramdam pa rin niya ang sobrang panghihina ng kanyang katawan. Kaya naman ganun na lamang din ang ginagawang pagbabantay sa kanya nitong sina Totep at Tonyo. Sa muling pagbabalik nitong sina Tata Belong sa upuan para balikan ang kanilang mga ari-arian at ang mga naiwang mga mahalagang bagay at ang kanilang mga kaanak, ito'y para tuluyan ng manatili muna sa Kabawan para sa kanilang mga kaligtasan, lalo na't alam nila na sa muling pagsapit ng dilim ay nakaamba pa rin ang pag-atake ng mga liblib sa ubuhan, lalo na't naroon itong si Anton. At alam nilang malalagay sila sa panganib dahil sa lalong paglakas ng kapangyarihan ng mga liblib. Kaya naman habang maliwanag pa ay kailangang maisagawa na nila ang mga dapat nilang gawin. Gulat pero napaisip ng malalim itong si Tata Belong nang makita itong si Anton na nakaratay sa mga sandaling iyon. Anong nangyari sa kanya? Agad nitong tanong kay Totep. Hindi po namin alam. May tama ba siya? Wala rin ho eh. Pero bigla na lang po siyang bumagsak eh. Na parang nawala ng lakas. Patapos naming harapin ang ilang mga liblib na lumusob dito kagabi. Sa winigang iyon ni Totep ay napalapit itong si Tata Belong kay Anton at pinagmasdan niya ang itsura nito. Doon ay nagulat ang matanda, kaya napatingin din sa kanya itong sina Totep at Tonyo. Paano ito nangyayari sa kanya? Hindi ba't isa siyang tigmala? Dahil ang dahilan ng kanyang panghihina ay ang anting-anting ng mga liblib. Hindi maibabalik ang dati niyang lakas kung hindi niyo ito makukuha sa kinalalagyan nito sa Alaguyon. Inaagaw nila ang lahat ng lakas ng mga daligdigan. Wika nitong si Tata Belong. Pero hindi naman po daligdigan si Anton, Tata. Yun na nga rin ang ipinagtataka ko. Tugon naman ng matanda. Nagkatinginan tuloy silang tatlo. Napapaisip sila na isang katulad ni Anton, na isang tigmala, ay kasama sa mga daligdigan na nakararanas ng panghihina nang dahil sa anting-anting ng mga liblib. Wala silang ideya na may dugong daligdigan pala itong si Anton. Hanggang sa makatanggap ng mensahe itong si Totep kay Lena patungkol sa sitwasyon sa pagkatao nitong si Anton. Dahil hindi rin alam nitong si Lena kung anong dahilan nga ba ng pagkawala ng lakas ng mga daligdigang araw. Kasama nga itong si Anton, na iyon naman ang alam nitong si Tata Belong. Hindi makapaniwala itong si Totep sa nalaman niya sa kanyang ate na may lahi palang daligdigan ang matagal na niyang kasama at kaibigan na si Anton. Napansin din ni Tonyo ang reaksyon sa mukha nitong si Totep habang nagbabasa ito ng mensahe. Bakit? Natanong tuloy niya kay Totep. May dugong daligdigan si Anton, kaya maging siya ay naapektuhan ng bisa ng anting-anting. Wika nitong si Totep. Doon ay nagulat itong si Tata Belong, maging itong si Tonyo. Kung gayon, ang tanging paraan lamang pala para maibalik ang lakas ni Anton ay ang kunin ng anting-anting sa Alaguyon. Agad na tanong nitong si Tonyo. Oo,
Ayun lamang ang natatanging paraan, wika ni Tata Belong. Pero napakalayo ng Alago yun. Kakapusin tayo ng oras kung pupunta tayo ngayon doon. Muling wika nitong si Tonyo. Dahil dito ay napaisip silang tatlo. Hanggang sa maalala nitong si Totep ang kaharian ng 4 na ilog. Isang beses ka lamang pwedeng dumaan dito sa buong buhay mo. Dahil maaari kang mapahamak sa bilis ng oras dito. Kaya naman kahit alam nitong si Totep na pwedeng dumaan dito para gawing shortcut, ay hindi niya ito sinusubukang gawin kung hindi naman ito kinakailangan. Pero sa pagkakataong iyon ay nakasalalay na ang isang mabigat na sitwasyon na dapat nilang malampasan. Agad lumabas ng kubo itong si Totep para magtungo sa pinakamalapit na ilog para tawagin ang kanyang kasintahan at kausapin ito. Mabilis namang nagpakita itong si Siloa dahil alam nitong nasa gitna ng pakikipagbaka itong si Totep. At alam din niya na mahalaga dito si Anton bilang matalik niyang kaibigan. Kaya naman nang malaman niya ang layunin ng kasintahan ay hindi siya nagdalawang isip at hindi na rin nagsayang pa ng oras para magtungo sa Alaguyon. Nagpaiwan na lamang itong si Tonyo para magbantay kay Anton sa ubohan. Dahil sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin tuluyang nakakabawi ng lakas itong sina Tony at Delphine, at tanging siya lamang ang pwedeng magprotekta kay Anton sa hari ng mga aswang. Ito namang sina Gibo at Robert at maging si Nika ay nananatili sa Kabawan dahil naroon din sa lugar na iyon ang ilang mga daligdigang araw na maaari ding maging biktima ng mga liblib sa pagsapit ng dilim. Samantala, sa umaga ring iyon, maagang nagising itong si Yano dahil na rin naramdaman na rin niya ang mga pagkilo sa loob ng bahay. Alam niya rin kasi na iba ang buhay sa probinsya kung ikukumpara sa Maynila dahil dati rin naman niya itong naranasan nung bata pa siya. "O Yano, bakit gising ka na? 6:00 pa lang iho," tanong ni Aling Olivia sa kanya nang mapansin siya nitong kumikilos na sa kwarto kung nasaan siya natulog. "Okay na po yung tulog ko. Maaga rin naman po kasi tayo nagpahinga," tugon naman itong si Yano. "O sige, halika na at nang makapag-agahan na tayo," muling wika nitong si Aling Olivia. "Tiyang, hindi ba't ngayon po yung event na inorganisa ni Mayor sa plaza? Yung Search for New Generation Telemadon? Bakit kaya hindi natin pasalin si Kuya Yano doon? Sayang din yung premyo. Sigurado namang makakapasok siya doon," wika nitong si Ed sa gitna ng kanilang pag-aagahan. "Hoy ikaw Ed ha, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong naiisip mo," tugon ng nanay nito na si Aling Filomena. "Nay, sa tingin ko tama po si Kuya. Kailangan sumali si Kuya Yano sa event na iyon. Hindi niyo ba narinig yung mga nababanggit ng mga organizers na yung tanging mapipili lamang na 20 telemadon ang papayagang makagala sa gabi at pwedeng manghunting sa mga aswang? Kung hindi makakasama si Kuya Yano sa kanila, baka hulihin siya. At tiyak na hindi niya magagawa ang misyon niya dito sa lugar natin." Sabat naman itong si Dina. At sa winika niyang iyon ay nagkatinginan ng magkapatid na Filomena at Olivia. At napatingin din sila kay Yano. Kung yun pong nararapat, mas maigi po siguro na dumaan tayo sa proseso, wika nitong si Yano, dahil nabasa na rin niya ang mga tingin na iyon sa kanya ng magkapatid.
Matapos nilang mag-agahan, agad silang nagtungo sa plaza dahil baka hindi pa sila umabot sa nakatakdang oras ng registration na hanggang alas 8 lamang ng umaga. Pagdating sa lugar, hindi sila makapaniwala sa kanilang nadatnan dahil sobrang haba ng pila at sobrang dami ng nagnanais sumali sa pakulo na iyon ng mayor ng kanilang lugar. Alam ko naman na pera ang dahilan ng mga iyan. Hindi na nila iniisip ang kanilang kaligtasan sa papasukin nila. Wika ni Aling Olivia. Ate, wala ka na magagawa dyan. Maigi na rin na yun para matapos na ang pamimerwisyon ng aswang dito sa lugar natin. Kung marami sila, di ba? Wika naman ni Aling Filomena ng isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa lugar. Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Si Boying, pinatay ng aswang! Sigaw ng isang lalaki na habol hininga habang tumatakbo at inagaw nito ang kanilang pansin. Maya-maya lang ay ilang mga kalalakihan ng papalapit sa plaza na may bitbit na tao ang walang buhay na katawan ni Boying. Inilapag nila ito malapit sa booth ng registration area kung saan ay halos balutin ng hilakbot ang lahat. Luray-luray na ang katawan nito at halos hindi na rin makilala ang itsura. Tanging ang short na lamang nito ang kanyang naging pagkakakilanlan nang matagpuan nito malapit sa kasukalan ng Purok 5. Matigas kasi ang ulo niya. Ilang beses na siyang sinasabihan ng mga tanod na huwag nang gumala ng gabi. Ang sabi niya, hindi raw totoo ang mga aswang at may nananakot lang sa atin. Gabi-gabi pa rin siyang umiinom at gumagala sa kung saan-saan. Wika ng isa sa mga nakikiosyoso na malapit na kaibigan ng wala ng buhay na si Boying. Dahil doon ay lalong nabalot ng takot ng mga mamamayan ng Kulerat sa panibagong kasong iyon ng pagpatay nang sa tingin niya nila ay mga aswang. Hindi naman inaalis ni Yano ang pagkakatitig niya sa bangkay ni Boying, kung saan sa tingin niya ay mabangis nga ang tinutukoy na aswang sa lugar dahil sa itsura ng wala ng buhay na katawan. Sa kabila noon ay napakuyom ang kanyang kamao dahil sa nararamdaman niyang galit. Maya-maya lang ay dinala na ng ambulansya ng barangay ang katawan ni Boying, kung saan ay naiwan ng mga taong bayan na nangagsang uusapan patungkol sa pangyayari. Ilang saglit lang din ng lumipas ay sinimulan na ang registration nang sa ganon ay mabawasan na ang pila. Habang nakapila ay napansin ni Yano ang batang si cellphone na nagbibilang ng kinitang pera sa pagtitinda nito ng pandesal, kung saan ay dumiretso ito sa isang tindahan at pumili dito ng bigas. Nagulat siya at hindi siya makapaniwala na sa gulang na iyon ni cellphone ay nagagawa na nitong kumayod para sa pamilya. Matapos pumili ng bigas ay nadaan na naman itong si cellphone itong si Yano. "Uy, ikaw pala ya. Pipila ka dyan? Pa, sigurado ka?" Tanong nito sa kanya. Pero ngiti lang ang isinukli ni Yano sa kanya. "Galingan mo kuya. Tingin ko makakapasok ka dyan. Sayang nga eh. Kung ako lang sana ay nasa tamang edad, baka sumali rin ako dyan. Bata pa kasi ako eh. Sayang talaga. Gusto ko pa naman tulungan yung mga magulang ko. Bata-bata mo pa. Bakit tila may obligasyon ka na yata?" Tanong ni Yano kay cellphone. Nagkasakit kasi si tatay. Hindi siya makapalaot. At si nanay naman, nakikigapas lang ng palay. "Wala ka bang kapatid?" Muling tanong ni Yano sa kanya. Meron naman. Si Ate Rose. Ayun o." Turo ni cellphone sa isang dalagita na papalapit sa kanila. "Oy cellphone,
Pauwi ka na ba? Pakisabi kay nanay na kinuha pala ako ni Kuya Paning na tumulong dito sa event ni Mayor. Sayang din eh, baka maabutan ako. Wika ng babae. At napatingin naman ito kay Yano. Sige kuya. Ano nga pala ulit pangalan nyo? Tanong ni cellphone kay Yano. Yano. Tawagin mo na lang akong Kuya Yano. Sige Kuya Yano, uwi na ako Hinihintay na kasi ako ni nanay sa bahay. Kita na lang ulit tayo. Sana makapasok ka dyan. Muling wika nitong si cellphone na nakatawa pa sa mga sandaling iyon. Nagtaka naman ng ate nitong si cellphone na si Rosie, na tila magkakilala yata ang nakababata niyang kapatid, at itong si Yano na bago lang sa kanyang paningin. Hindi naman na siya nagtangkang kausapin pa ito dahil nga sa hindi niya rin naman ito kakilala. Bumalik na lamang ito sa isang booth para mag-asikaso ng ilang mga nagpaparegister pa. Mabilis na lumipas ang mga oras at nagawa rin itong si Yano na makapagpatala. Mahahati ang programang iyon sa 3 pagsubok lamang. Una'y susubukin ang tibay ng kanilang mga pangangatawan at ang bilis ng kanilang pagkilos. At ang ikalawa naman ay kung paano gumamit ng armas. At ang pinakauli ay ang bilis ng kanilang isipan. Sa di kalayuan ay nakatanaw itong sina Aling Olivia, Aling Philomena at itong sina Dina at Ed. Alam nilang malalampasan ni Yano ang lahat ng pagsubok, pero mas maigi pa rin na naroon sila para suportahan ito. Bago naman magtungo sa kaharian ng 4 na ilog, ay nagawa mo nang makipag-usap nitong si Totep sa kanyang ate Lena para ipaalam ang sitwasyon sa Bohol, ang kalagayan nitong si Anton at ang pagtungo nga nila sa Alaguyon para hanapin ang anting-anting ng mga daligdigan. At hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin nawawala ang pangamba nitong si Liway sa sitwasyon ng kanyang asawa, na bagaman nakakausap niya ito, ramdam niya na wala ito sa maayos na kalagayan. Kaya naman ikinababahala nila sa villa na tanging si Tonyo na lamang ang nag-iisang nagbabantay sa kanya. Kaya naman nabuo ang kanilang desisyon na papuntahin na rin itong si Lena at si Vincent sa Bohol sa madaling panahon. Hindi na kasi sapat ang kanilang puwersa at ang magagawa sa lugar na iyon dahil sa patuloy na pagdami ng mga liblib at dahil sa lakas na tinataglay ng mga ito mula sa pagwawakas ng kapasan. Huwag na kayong mag-alala, kami nang bahala dito. Kailangan nila Anton ng tulong nyo, wika nitong si Jello. Mag-iingat kayo Lena, Vincent. Gustuin ko man sumama, hindi ko pwede iwan si Miguel, wika naman itong si Liway. Naroon naman at balot ng pangamba habang karga-karga itong si Miguel, itong si Berna. Huwag din kayong mag-alala, gagawin namin lahat para maibalik ang katahimikan sa Bohol, wika nitong si Lena. Agad naman silang nag-ayos ng kanilang mga dadalhin at agad ding nagpaalam. Wala silang oras na dapat sayangin, kaya naman mas minabuti nilang mag-eroplano na lamang nang sa ganun ay agad silang makarating sa kanilang pupuntahan. Pagdating naman sa 4 na ilog, agad sumuong sa tubig itong sina Totep at si Lowa. Kailangan na nilang makatawid sa madaling panahon. Marahan silang lumubog at kinain ng tubig, at sa muli nilang pag-ahon ay nasa lugar na sila ng Alaguyon. Agad bumigat ang kanilang pakiramdam sa hindi nila malamang kadahilanan. Alam nilang hindi ito pangkaraniwan, pero hindi pa rin nila alam kung anong bagay na ito. Agad silang naglakad para alamin na kinalalagyan
ng anting-anting. Patuloy naman ang panghihinang nararamdaman nitong si Anton, kung saan halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Kaya naman nakakaramdam ng pag-aalala itong si Tonyo. Maasa na lamang siya na mabilis magagawa nitong si Totep at si Lowa ang paghanap sa anting-anting, na iyon naman ay hindi ganon kadali. Dahil nararamdaman nila sa mga sandaling iyon ang puwersa ng mga daligdigan sa Alaguyon, at nararamdaman din sila nito. Ang mga daligdigang ito ay ang mga nakikisimpatya sa mga liblib sa Bohol. Kaya naman kahit anong mangyari ay hahadlangan nila ang magkasintahan sa pinaplano ng mga ito na pagkuha ng anting-anting. Ang anting-anting na sa mga sandaling iyon ay hawak ng isa sa mga lider ng mga daligdigan sa lugar, na si Kimbo. Sa kanilang paglalakad ay agad na may humarang dito kay Totep. Mga daligdigan, mukhang malayo pa yata ang inyong pinanggalingan at meron yata kayong mahalagang sadya sa lugar na ito, tanong ng isa sa mga ito. Pero hindi na sila tumugon pa dito, dahil alam na rin naman nila na ang mga nasa harapan nila ay ang mga hahadlang sa kanilang plano. Kung ako sa inyo, ay bumalik na kayo sa inyong pinanggalingan. Muling wika naman ng isa sa mga daligdigan. Alam nila Totep na mabilis na lumilipas ang oras at lalong lumalala ang sitwasyon kapag ganun, kung mas tatagal ang kanilang paghahanap sa anting-anting. Kaya naman imbis na makipagpalitan pa ng salita, ay agad nagbago ng anyo itong si Totep para harapin na ang mga daligdigan sa kanyang harapan. Unang lumusob sa kanila ang mga daligdigan, kung saan agad na naman itong naiwasan nitong si Totep at si Lowa. Sa pagganti ng pag-atake nitong si Totep ay nagawa niyang patalsikin ng isa sa mga daligdigan, at tinamaan naman ni si Lowa ng kanyang espada ang isang umaatake sa kanya. Mabilis nilang nagawang mapatumba ang mga ito at agad nilisan ng lugar para sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap, bago pa muling may dumating ng mga daligdigan. Samantala, agad namang nalampasan nitong si Yano ang una sa mga pagsubok sa plaza ng Kolerat, kung saan sa pangalawang bahagi naman ay ipapakita naman nila ang kanilang galing sa paghawak ng armas, kung saan ay tatapat sila sa isang magaling at veterano sa paggamit ng iba't ibang mga sandata. Sariwa pa kay Yano ang kanyang mga pagsasanay sa Villa, kaya naman masasabing hindi pa rin siya ganong kadalubhasa sa paghawak ng mga sandata. Isa-isang sumalang ang mga nakapasa sa unang pagsubok. Sa ikalawang pagsubok, halos walang makasabay sa galing ng inupahang magaling sa armas. Sumunod sa pila ang isang malaking lalaki na bago rin sa lugar ng Kolerat at hindi rin kilala ng mga mamamayan ng lugar. Ayon sa bulong-bulungan ay galing daw ito sa kabilang bayan ng San Luis, kung saan sinasabing may mga iilang tilimadon pa. Bagaman kasi wala nang nagpatuloy ng ganitong gawain sa Kolerat at sa iba pang bayan, ay pinanatili ng San Luis ang ganitong gawain. Kaya naman halos lahat ng nakapasa sa unang pagsubok ay mga taga San Luis lahat, at 5 lamang ang mula sa Kolerat, kabilang na itong si Yano. Kitang-kita ng lahat kung gaano kahusay sa pakikipaglaban ang sumalang na taga San Luis na nagngangalang Teban. Matapos ang mga palitan ng pag-atake at kabuuan ng sesyon, ay nakataas ang noong naglakad itong si Teban pabalik sa kanyang mga kasama, na agad din namang sumalubong sa kanya ng mga nakangiti at sabay-sabay ang pagtapik sa kanyang balikat.
Ilang mga kasamahan pa nitong si Teban ang sumalang din at nagawa ring malampasan ang ikalawang pagsubok. Hanggang sa itong si Yano na ang tinawag. Sa di kalayuan ay naroon pa rin at nanonood itong sina Aling Olivia. Muli namang napadingin kay Yano ang kapatid nitong si Cellphone na si Rosie nang siya na nga ang nakasalang. Iniisip niya kasi na magagawa ba nitong si Yano ang makalagpas sa pagsubok na iyon, dahil tila bagito pa lamang ito sa ganong larangan. Iyon ang kanyang pananaw. Pero laking gulat niya nang sa pag-atake kay Yano ay mabilis niya itong naiwasan. Makailang pag-atake pa, pero masyadong mabilis ang kilos nitong si Yano at nagawa nitong gumanti ng pag-atake hanggang sa pumailang lang na lamang ang tunog ng kahoy ng espadang bumagsak sa semento. Nagawa ni Yanong mapatalsik ang hawak na armas ng kanyang kaharap. Dito ay napasigaw itong sina Aling Olivia sa tuwa at nagulantang naman ang mga taga San Luis sa ipinakitang iyon ni Yano. Maging si Rosie ay namangha at bahagyang napangiti sa kanyang natunghayan. Pero bukod pala sa kanila ay nanonood din sa lugar ang anak ng mayor na si Candy at inagawang pansin niya nitong si Yano, dahil tila may kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya nang makita niya kung paano gumalaw ang gwapong binata. Umabot sa 25 lamang ang nakapasok sa huling bahagi ng paligsahan, kung saan isa dito si Yano kasama ang 3 mga taga-Colerat at 21 mga taga San Luis. At sa huling bahagi ay gagamit naman sila ng pakiramdam at ng kanilang kaisipan na magagamit nila sa mga pagdadaan ng pagsubok. Dito kasi ay maipapakita kung paano sila magkakaroon ng maayos at matalinong desisyon sa pagharap sa iba't ibang uri ng mga panganib. Kung sana isang telemadon na mula sa San Luis ang magbibigay sa kanila ng pagsubok, kaya naman nagkaroon ng mga bulong-bulungan na tila pumapanig yata ang mga sitwasyon sa mga taga San Luis. At ipinagtataka pa nila na kung bakit mga taga San Luis din ang malaking bahagi ng nag-uorganisa ng paligsahang iyon, na tila ginawa ito para lang din sa kanila. Nako, tigilan nyo na yan, puro taga San Luis lang din ang kukunin dyan, sigaw ng isang lalaki na umaalingaw-ngaw sa lugar, kung saan ay nagtawanan tuloy ang ilang mga manonood. Pinapasok sa isang kubo ang lahat ng nakapasok sa huling bahagi, at ang unang 20 na lalabas sa kubong iyon makalipas ang 15 minuto ay ang siyang bubuo sa grupo na tatawaging Colerat Hunters. Ayan, natapos na naman ang isang bahagi ng Aswang Hunters. Muli maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating kwento. Sa paglala ng sitwasyon sa Bohol, agad bang matatagpuan itong si Nototep at si Lowa ang hinahanap nilang anting-anting? At mababawi ba nila ito sa kamay ng mga daligdigan sa lugar? At magagawa naman kayang makapasok nitong si Yano sa grupong binubuo ng mayor na nakakasakop sa Colerat? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters. Bighahagad ko na dahil ka nango na maghali, suliton niya to an aldal niya tong duwa. Sa pag-abot kan banggi, ihinghing kong no rin magkakasuwayan paarang mo.